Ay, purihin ang Panginoon. Salamat sa Diyos sa mga oras na ito na kung saan ay binigyan tayo ng pagkakataon na makabahagi sa salita ng Diyos. Nawa sa mga oras na ito, ang biyaya, ang kapayapaan at ang pag-ibig ng Diyos ay naghahari nawa sa bawat isa. So, sa gabing ito, nais ko pong ibahagi sa inyo itong dalawang mahalagang panala. Okay, ito yung verse na nais kong i-share sa inyo. 1 Corinthians chapter 2 verse 2. Sapagkat aking pinasiyahang walang maalamang anuman sa gitna ninyo, maliban na si Hesukristo at siya na napako sa krus. Sabi ni Apostol Pablo na pinasiyahan niya na walang ibang maalaman ang mga taga-Korinto maliban kay Hesukristo at sa kanyang pagkapako sa cross. Okay. Yung the person of Jesus and Him crucified. Yung crucified dyan is yung complete finished works niya. So, umiikot lang si Pablo doon sa kanyang pagtuturo sa mga taga-Korinto patungkol kay Hesukristo at sa kanyang mga natapos na gawa. So, itong dalawang ito yung mahalaga na panala natin sa ating paggawa ng mensahe at sa ating mga pakikinig. Kasi sa panahon ngayon ay napakaraming naglipa ng mga doktrina na kapag hindi ka alerto nito at wala kang panala, pwede kang matangay. Okay. Una, 1 Timothy chapter 4 verse 1. Basahin natin ha. Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at mga kikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo. Itong last din na ito, maglipa na yung mga aral ng demonyo. At kapag hindi mo ito masala, hindi mo alam na aral na pala ng demonyo ang iyong napasukan. Hebrews chapter 13. Espiritong mapanghikayat talaga at sa mga aral ng demonyo. Hebrews chapter 13 verse 8. Sabi dito. Tingnan mo ha. Si Hesukristo ay siya ring kahapon at ngayon, oo at magpakailanman. So Jesus is the same yesterday, today, and forever. Hindi siya magbabago. Kaya huwag nga kayong padala sa mga turong sari-sari at di kilala. Sabi ni Apostol Pablo, kung mayroon mang nangaral sa inyo, kahit paanghel pa yan na bumaba at nagturo sa iba, sa itinuturo namin, pakasumpain siya. Kasi walang ibang pinakasentro sa Biblia, si Jesus lang. Sa Old Testament, kapag aralin mong mabuti yan, gamit ang dalawang pang-diagnose na ito, lalabas dyan si Jesus. Kaya nga sabi ni Jesus doon sa kanyang mga disipulo, mapalad kayo dahil nakita ninyo ang hinahangad, pinapangarap na mga propeta at na mga matuwid noon. Nakita ninyo ang hindi nila nakita at narinig ninyo ang hindi nila narinig. Kaya kung papansinin mo si Jesus, gumagamit siya ng mga verses sa Old Testament at lagi niyang binabaling sa kanya. Na kung halimbawa, sabi niya, kung paanong itinaas ni Moises ang brass serpent, yung tansong ahas, ganun din ang anak ng tao. Maging si Pablo, sabi niya, na Israelita ay nabautismuhan.
Doon sa ilang, sa pamamagitan ng bato na umiikot, at ang batong yun ay si Hesukristo. So gumagamit sila ng mga verses sa Old Testament na kung saan nahahayag si Jesus. Sabi ni Jesus mismo sa Luke chapter 24 verse 44, "Did you know that beginning at Moses, the prophets, and the Psalms is all about me?" Tungkol lang ito, tungkol lamang yan sa akin. Yung Old Testament, nakatago doon si Jesus. At sa New Testament, nahahayag siya. So napakahalaga itong dalawang panala na ito. Nang sa ganun, pag maggamit ka ng Old Testament, makita mo dapat si Jesus doon. Yan ang hindi nakita ng mga Israelita. Hanggang ngayon ng mga Israelita, hindi nila natanggap si Jesus dahil hindi nila nakita si Jesus doon sa Old Testament. Gaya ng sinabi ni Apostol Pablo. Yung sa Roma, sidetrack tayo sandali. Chapter 5, sabi niya na, sapagkat kung sa pagsuway ng isa ay naghari ang kamatayan sa pamamagitan ng isa, lubha pang magsisipaghari sa buhay ang pagsisampagtanggap ng kasaganaan ng biyaya at kaloob ng katuwiran sa pamamagitan ng isa sa makatuwid bagay si Hesukristo. Saan niya to kinuha? Saan niya to kinunik? Doon kay Adan. Si Adan ang unang si Adan ang unang Adan, si Jesus ang pangalawang Adan. So ang Old Testament, nakatago dyan si Jesus. At ito ang mahalaga, itong dalawang ito. Yung the person of Jesus and His complete finished works. Yan lang ang iyong gamit, panala, nang sa ganun tumibay ka. Ito lang yung aking yung aking batayan sa aking pakikinig. Kaya ngayon, hindi ko pwedeng kainin lahat. Kung buto, wag mong isamang pagkain. Yung narinig mong message ngayon, pwede mo nang ikaw na ang mag-arrange para sa alin ba ang kakainin mo lang. Kasi mahalaga ang kinakain. Kasi kung ano kinakain mo, yan yung tatakbo sa sistema ng iyong katawan. So kung laso ng iyong makain, yan yung mamamatay ka dahil sa laso ng iyong nakain. Ganon din spiritually. Kapag ang iyong nakain ay panis, maimpatso ka. Hindi nakakatulong na sa iyong spiritual na buhay, kundi nakakasama na tuloy. So mahalaga na mayroon kang panala ngayon. Nawa, loobin ng Panginoon na ang mga pastor ngayon ay magamit nila ang dalawang panala na ito. Yun lang ang panala, the person of Jesus and Him crucified. Ngayon mag-try tayo na magsala kung ito ba ay tama, kung paano siya i-interpret. Kasi napakahalaga na yung doktrina na iyong narinig, kailangan ito'y walang butas ba? Kasi ang Biblia, hindi yan magbangga-bangga. Matibay siya, matatag, firm. Kaya nga sinabi ng Hebrews 4:12, ang salita ng Diyos ay kagaya ng isang sundang na magkabilaan ang talim. So, ganun siya katalas ang salita ng Diyos. Na magpenetrate ito, maging sa kaloob-looban, sa pinaghiwalayan ng iyong butot kaluluwa. Ganun siya katalas. Hindi yung ito, kadalasan marinig ko, ginagamit ang Hebrews 4:12 na pangtagpas. Ang salita daw ng Diyos, masakit talaga.
No, ang salita ng Diyos nakakagaling. Ang salita ng Diyos nag-iiwan ng kagalakan. Ang salita ng Diyos ay nagpapalaya. Hindi nakaka pilay, hindi nakakalumpo, hindi yung nawawalan katuloy ng pag-asa. Kasi nabugbog ka sa sa message. At sabi nila ay sermon. So, dapat ito'y silyado, walang leak. Matibay siya kahit i-cross-examine mo, hindi siya magigiba. Kagaya niyan, example. Naniwala ba kayo na ang Diyos pag-ibig? Sabi ng Colossus chapter 1 verse 15, si Jesus ang imahe or image ng Diyos na hindi natin nakikita. Si Juan the Beloved, sinabi niya na nasaksihan namin mismo, kasama namin, witness kami. Kaya alam ni Juan na ang Diyos ay pag-ibig. Kaya ang laging tinuturo ni Juan ay pag-ibig. Ang Diyos pag-ibig. Tapos mayroon ka marinig na ang Diyos daw pumapatay. Ang Diyos daw malupit. Dahil nabasa doon sa Old Testament, may utos na pumatay kayo. Hindi pwede dual ang Diyos. Pumapatay, pag-ibig. Magturo siya, sasabihin niya sa iyo na magmahal kayo tapos siya pumapatay. Hindi ganon ang Diyos. So kung wala kang panala, talagang malupit ang Diyos. Kasi nabasa mo na ganon. Hindi mo nasuring mabuti yung buong kwento. Hindi mo hinahanap si Jesus doon sa kwento dahil si Jesus nakatago yan sa pangalan, sa kwento, sa kustumbre ng mga Israelita. Nakatago siya sa mga litra, sa numbers, mga pangyayari. Nakatago si Jesus doon. Kagaya niyan si Samson and Delilah. Si Samson is a picture of Jesus who loves Delilah. Tayo si Delilah, si Jesus yung Samson. Sinabi ng kanyang mga magulang ni Delilah ni Samson na wala ka na bang nakitang ibang babae sa lahi natin? At dyan ka pa kay Delilah na in love. Hindi pwede niyan kasi si Palestinian siya. At mga Israelita tayo. Pangalawa, isa siyang maruming babae. Pangatlo, magkalaban ang Palestinian at saka Israelita. So nangamba sila na yan ang papatay sa kanya. Pero sagot ni Samson, basta mahal ko si Delilah. Mahal ni Samson si Delilah. So mayroon nga yung verse na mag-back up na kung saan, for God so loved the world. Mahal tayo ng Diyos. At si Jesus ang pinaka-demonstration ng pag-ibig ng Diyos. Na kung maintindihan natin to, ang Diyos ay pag-ibig. At yung bit-bit ni Samson doon na 2 poste, kahoy, at yun ang dahilan kaya doon siya namatay. Si Jesus may 2 poste na kanyang pinasan. At ginawa yung cross. Ganon din pangyayari in Samson. Daming makita mo sa Old Testament. Dahil lang dito, gamitin kong panala,
Marami akong nakikita na kung saan bida si Jesus. Ma-appreciate mo ngayon. Yung kagandahang loob ng Diyos, yung biyaya ng Diyos, ma-appreciate mo. Doon mo maramdaman yung pag-ibig ng Diyos. Kaya makapagsabi ka sa Diyos na I love you, Lord. Napakabuti mo. Napakapalad ko na nagkaroon ako ng ama na gaya mo. Ang Diyos ay pag-ibig. Hindi malupit ang Diyos. Nagkatwiran na, meron nga doong tawag nitong namulot lang ng mga kahoy na panggatong sa araw ng Sabat. At inutos ng Diyos sa patayin siya. Bakit nagkaganon? Una, napakahalaga na lagi mong hanapin talaga si Jesus. Kasi ang Biblia is all about Jesus yan. Si Jesus namatay. Pinatay si Jesus doon sa kahoy. Pinako siya sa kahoy bilang isang sinumpa dahil sinumpa ang ibinitin sa punong kahoy. Sabi ng Galatia 3:13. So, laging kapag kumuha ka ng verse sa Old Testament, hanapin mo ngayon sa New Testament dahil doon yung nagkukunik yan sila. Ayon sa kautusan kasi talagang mamatay. Tao kasi ang humingi ng kautusan nasa Exodus chapter 19. Na kung saan hiningi ng tao ang kautusan. Hinamon nila kasi ang Diyos. Na Moises, ikaw na ang aakyat sa Mount Sinai, ikaw na makipag-usap sa Diyos. At ano man ang iutos sa amin ng Diyos, sundin namin. Dahil dyan, sabi ng Diyos, mula ngayon, walang sino man na lumapit dito sa paanan ng bundok. Matao man o hayop. Patayin ang sino mang lumapit sa paanan ng bundok. Siya ay walang salang patayin. Tama ba? Walang pagsalang patayin. Ang ganon. Kasi ayon sa kautusan, dahil ang bunga ng ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Under the law, ang magkasala talagang mamatay. Halimbawa, nung ginawa ba ang kautusan sa Pilipinas, death penalty. Sino man magkasala, yung heinous crime ay patayin. Yung presidente ba mismo ang pumatay? Hindi dapat ibintang sa Diyos. Dahil resulta yan ng katigasan ng ulo ng tao. Resulta yan sa kayabangan ng tao na kaya niyang sumunod sa Diyos. Tingnan ninyo, Diyos yan. Walang limitasyon ang Diyos, tayo may limitasyon. So, ang mangyari, hindi natin pwedeng mapantayan or maabot yung pamantayan ng Diyos kasi Diyos siya. Kaya nga si Jesus bumaba upang yung hindi magawa ng tao, gagawin niya nang sa ganun ang tao maging karapat-dapat ngayon sa harapan ng Diyos. Lahat yun binayaran ni Jesus. Kasalanan, kahirapan, siya ay naghirap upang ikaw ay sumagana. Siya ay naging makasalanan upang ikaw naman ay maging matuwid. Siya ay naging sinumpa upang tayo naman ay naging pinagpala. Kagaya niya, no?
Si Jacob at saka si Esau. Sa Roma, pagkasabi, I love Jacob, sabi ng Diyos, and I hate Esau. Pero doon sa kwento ni Jacob at ni Esau, ang mahal ni Isaac ay si Esau. At ang mahal ni Rebecca ay si Jacob. Tingnan ninyo. Pag tiningnan mo, aralin mo yung katangian ni Esau at yung katangian ni Jacob, lumalabas na si Esau is a typology of Christ. Si Jacob naman ang kalagayan natin. Picture of you and me. Siya ang larawan ng tao. Na kung saan, yung dapat ang blessing mapunta kay Esau, ang blessing napunta kay Jacob. Meron pang isa yung tawag nitong sabing, yung yung Sodom at Gomorrah. Sinunog daw ng Diyos. Pinatay ng Diyos yung taga Sodom at Gomorrah. Ang lupit ng Diyos, no? Aralin ninyong mabuti yan. Diba? Mga parabola. Yung, sample tayo, yung sa yung sa Matthew chapter 13 verse 44. Ito. Tulad ang kaharian ng langit sa natatagong kayamanan sa bukid, na nasumpungan ng isang tao at inilihim, at sa kanyang kagalakay yumaon at pinagbili ang lahat niyang tinatangkilik at binili ang bukid na yaon. Okay? Ito, maraming narinig ko dito na magkaiba-iba ang kanilang mga explanation. Sa kanyang pagkukwento, dinadaan niya sa parabola. Una, basahin ko Matthew 13 verse 10. At nagsilapit ang mga alagad at sinabi nila sa kanya, bakit mo sila pinagsasalitaan sa mga talinghaga? Or parabola. Or talinghaga. At sumagot siya at sinabi sa kanila, sa inyo ipinagkaloob ang pangakaalam na mga hiwaga ng kaharian ng langit, datapwat hindi pinagkaloob sa kanila. Sapagkat sinumang mayroon ay bibigyan at siyang nagkakaroon ng sagana, siya ay magkakaroon ng sagana. Ngunit sinumang wala, pati ng nasa kanya ay aalisin sa kanya. Kaya't sila'y pinagsalitaan ko sa mga talinghaga, sapagkat nagsisitingin ay hindi sila makakakita, at nangangakinig ay hindi sila makakarinig, ni hindi sila mga kaunawa. Okay. Kaya dinaan niya sa parabola ng sa ganon, dahil ito'y para lamang, intended lamang sa kanya mga minamahal, yung mga tagalabas ay hindi hindi sila makabahagi sa mga deep secret ng Diyos. Ang bida diyan si Jesus. Kaya nga sabi niya, mapalad kayo na nakita ninyo ang hindi nakita ng mga matuwid at ng mga propeta noon. Nakita ninyo at narinig ninyo. Pinapaunawa ni Jesus sa mga disipulo ang parabola, na ito'y intended lamang sa kanya mga minamahal. Yan yung linaw. Sahin na lang ninyo yan uli kasi kailangan nating matapos ito agad. Kasi magsundo pa ako sa aking anak. So mahalaga ito. Ang parabola, kaya nagsasalita si Jesus ng parabola upang yung mga tagalabas na doon nakikihalo doon sa habang nangangaral si Jesus, upang hindi sila makabahagi
sa mga kayamanan na ito, blessings na ito, na para lamang sa kanyang mga minamahal. Kaya mapalad ka ngayon. Okay, balik tayo doon sa yung parabola, yung tungkol sa natatagong kayamanan. Sabi niya, tulad ng kaharian ng langit sa nakatatagong kayamanan sa bukid. So may kayamanan daw sa bukid na sumpungan ng isang tao at inilihim at sa kanyang kagalakay yumaon at pinagbili ang lahat niyang tinatangkilik at binili ang bukid na yaon. Okay. May tao na nakasumpong ng kayamanan sa isang bukid. Nung nakita niyang kayamanan, kaagad niya ito tinakpan. At sa kagalakan niya, natuwa siya, nakatuklas siya ng kayamanan. Umuwi siya at bininta niyang lahat ng kanyang ari-arian at binili ang naturang bukid. Hanapin mo ngayon si Jesus dyan. Ang common dyan, si Jesus daw yung kayamanan. At yung tao nakasumpong tayo. Tanong, ikaw ba ang naghahanap sa Diyos? Ikaw ba ang naghahanap kay Jesus? O ikaw ang nagsumpungan ni Jesus? Maraming verse na mag-back up kapag ganon. Pero kung ikaw ang naghahanap kay Jesus, maraming verse nagsabi, walang naghahanap sa Diyos, wala kahit isa. Hindi na mag-akma. Nung nasumpungan ng kayamanan, kaagad niyan tinakpan. Alam mo ba kung gaano ka kamahal ng Diyos at tinakpan ka niya? Sa dugo niya, binalot ka. Nang sa ganun maingatan ka. Sa kapangyarihan niya, iningatan ka. Nang sa ganun ay hindi ka mapahamak. Inakay ka sa mainam na pastulan. At sa katuwiran niya, ikaw ay tinatag. Maraming verse niyan. Na iningatan ka ng Diyos. Pero yung anong kaya mong itakip ngayon sa Diyos? Anong kaya mong itakip sa Panginoon? Maraming mga tao, tingnan mo they are willing to kill and to die in the name of God. Sipin mo, ang Diyos nang pinagtanggol, imbis ang Diyos ang magtanggol sa kanila. Sabi ng Diyos, I will fight for you. Tapos ikaw ang nakipaglaban sa Diyos. Diyan mo makikita yung tawag nitong walang panala kasi. Okay. Then, anong ibininta mo para maangkin mo lang ang Panginoon kung ganon? So wala kang verse na mag-back up sa'yo. At anong kaya mo na mabili mo ang Panginoon? Anong halaga na kaya mo? Buhay mo? May kanta, Lord, I offer my life to you. Kaya mo? Mag-offer ng buhay sa Diyos? Diyos lang ang pwedeng mag-offer ng kanyang buhay para sa iyo. Dahil sa pag-ibig niya. Zephaniah chapter 3 verse 17. Basahin ko. Gusto kong mahapyawan yan. Okay. The Lord your God among you is powerful. Ang Panginoon mong Diyos na nasa iyo ay makapangyarihan. He will save. Nagliligtas siya. He will take joyful delight in you. Siya ay nagagalak sa iyo. In His love, He will renew you in His love. Sa pag-ibig niya, yan ang dahilan kaya ka binabago niya araw-araw. He will celebrate with singing because of you. Sa kagalakan niya siya ay umaawit. He rejoices over you with singing. Ganon ka kamahal ng Diyos. Actually, ang verse na ito si Panaya, ito'y sinabi niya sa mga Israelita.
At na fulfill ito doon sa kamatayan niya sa cross. Kaya sabi ni Apostol Pablo, wala ng Grego, wala ng Hudyo, lahat ngayon ay in Christ na kay Kristo na. Kapatid, mahalaga na gamitin mo itong dalawang panala na ito. Then, comment below yung verse na hindi mo naintindihan, tapos pagtulungan natin na gamitin ang dalawang panala na ito. The person of Jesus and Him crucified. Maraming mga nagtuturo, kilala lang nila sa pangalan ng Panginoon. Pero ang totoo, hindi nila kilala yung persona ng Panginoon. Hindi nga nila maidipinsa. Kasi yung word na Jesus ay tao. Tas yung iba mag-stand na Diyos. So, nagkagulo ngayon. Kailan ba naging Diyos si Jesus? Kailan siya naging tao at kailan siya naging Diyos at tao? Mahalaga yan. Dahil sa panala, matuklasan mo ang mga yan. Nawa ay mayroon tayong natutunan sa gabing ito. Purihin ng Panginoon dahil naka 30 minutes na ako at mayroon pa akong ibang gagawin. So, comment below, then pag-usapan natin. Maraming salamat. God bless. I declare in Jesus' name that your Hagiasmos Stelios Copernicus in Jesus' name. Amen. Amen. Bye. God bless.